Grabe, ang isang tahimik at napakalaking bomba pinasabog na. At bakit sobra akong nagulat dito mga kaibigan? At hindi ito masyadong ibinabalita. Akala ko pagkatapos ng halalan ay magiging agrabyado ang ating Pangulo. Pero isang nakakagulat na ganito na pala kalakas ang mga kalyado ng Pangulo sa Kongreso pagkatapos ng halalan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakakuha ng 104 na upuan sa Kamara ang political party na Lakas Christian Muslim Democrats sa katatapos na halalan. Patunay lang ito na may tiwala ang mga Pilipino sa kanilang partido. Ayon kay House Speaker at Lakas CMD President Martin Romualdez na ang resultang ito ay nagpapalakas sa mandato ng kanilang partido na pangunahan ng mga panukalang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. What? Pati ako nagulat. Ganito pala kalakas ang kalyado ng Pangulo sa Kongreso pagkatapos ng halalan. Sa dami ng balita araw-araw, akala mo alam mo na ang lahat, pero may isang detalye na lumusot sa mata ng publiko at nung nalaman ko, what na what talaga. Pero teka lang, bago mo isiping isa na naman itong normal na politics update, huminga ka muna dahil ang laman nito ibang level. Noong Mayo 12, habang abala ang mga tao sa pag-check ng mga resulta ng midterm elections, may isang partidong tahimik lang pero todo sa galaw. Walang masyadong ingay, walang papogi sa media, pero nung lumabas ang opisyal na numero, 104 seats sa Kongreso out of 128. Pati ako, sila yun? Pero bakit hindi natin ito napansin kaagad? Simple lang, hindi sila nagpadrama, hindi sila umiyak sa entablado, hindi rin sila nangako ng langit at lupa sa TikTok. Pero ang bawat kandidato nila may iisang bitbit, buong suporta sa bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero teka, sino sila? Pahayag ng Lakas CMD sa isang tahimik at pero matatag na pahayag nitong Martes, si Ana Capella Velasco, Executive Director ng Lakas CMD, bumitaw ng bomba. Hindi literal, mas delikado pa. Ang datos, 104 sa 128 na kandidato nila sa Kongreso nanalo. Ibig sabihin, sa bawat 3 upuan, halos 2 sa kanila. Pero sandali lang, anong ibig sabihin ito sa iyo, sa akin, at sa buong bayan? Therefore, we're looking at the power shift, o hindi ba? Ito na ang twist na hindi mo akalain. Ang House Speaker mismo, si Martin Romualdez, presidente ng Lakas CMD, ay hindi nang basta nanalo. Siya rin ang utak ng consolidation. Sabi niya, ang tagumpay ay hindi lang boto para sa mga kandidato nila, kundi kumpiyansa sa uri ng pamumuno at pagkakaisa na ipinapakita ng kanilang partido. At huwag ka muna bumitiw dahil dito mo lang maiintindihan kung bakit lahat ng mata ngayon nakatingin sa Lakas CMD. But here's the silent bomb. Habang abala ang ibang partido sa pagbangon mula sa pagkatalo, ang Lakas CMD handang-handa ng makipagbuno sa batasan. At kung ang tanong mo, gaano ba kalalim ang impluwensya nila sa bagong administrasyon? Simple lang ang sagot, sila ang Lakas, sila ang CMD. Nagsimula tayong magulat. What? Pati ako ay di makapaniwala. Pero habang iniisa natin ang datos, ang pahayag, ang mga pangyayari, unti-unti mong mararamdaman. Kaya pala ganito ang galaw sa Kongreso. Kaya pala tahimik ang ating Pangulo. Kaya pala para mabilis ang transition dahil matagal nang may nakaset up, matagal nang may plano.
at ngayon sila na ang nasa pwesto. Akala mo simpleng eleksyon lang no, pero ito pala ang bagong mapa ng kapangyarihan at habang ang iba ay nag-a-adjust pa lang, habang ang iba ay sinasabing wala nang kaalyado ang Pangulo, pero ito pala ang katotohanan, napakalakas na ng suporta ng Kongreso sa Pangulo. Sila matagal nang handa, kaya kung ako sa iyo, bantayan mo ang bawat kilos dahil minsan ang mga tahimik sila pala ang tunay na malakas. Have mercy, O God. 1:19 verse 11. Sumagot si Jesus, wala kang kapangyarihang ipataw sa akin, kundi yaong ipinagkaloob sa iyo mula sa itaas. Gulat ang lahat sa lakas ng bagong kaalyado ng Pangulo. Ngunit ang ating Panginoon Jesus matagal nang nagpapaalala, lahat ng kapangyarihan ay mula sa Diyos Ama. Sa kasaysayan ng mundo, palaging may biglaang pag-usbong ng mga lider, partido o kilusan tulad ng nangyari sa Lakas CMD na tahimik ngunit matagumpay. Nagulantang ang marami, pero ang tanong, saan ba talaga galing ang kapangyarihan? Sagot ng ating Panginoon Jesus kay Pilato sa 1:19 verse 11 ay malinaw, wala kang kapangyarihang ipataw sa akin kundi yaong ipinagkaloob sa iyo mula sa itaas. Ibig sabihin, walang lider na uupo na hindi pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos kahit gaano man ito kalakas o katalino sa paningin ng tao. Kung ang ating Panginoon Kristo mismo na hari ng mga hari ay kumilala sa soberanya ng Ama, sino tayo para umasa sa sariling galing o politika lamang? Dapat natin ding ikilalanin kung sino ang ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus ang tunay na pinagmumula ng otoridad, tagumpay at direksyon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna po ng politika, kami po'y lumalapit sa inyo at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang kami po'y karapat-dapat sa inyong harapan. Na sa gitna ng politika, kapangyarihan at mga tagumpay ng tao, ipaalala niyo po sa amin na ikaw ang tunay na hari, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng otoridad. Tulungan niyo po kami magtiwala hindi sa tao kundi sa iyong mga plano at syempre sa iyo po lamang. Bigyan niyo po kami ng mata na nakakakita hindi lang ng balita kundi ng galaw ng iyong kamay. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa aming bayan at gabayan ang aming mga leaders, ang kapwa mamayang Pilipino at ang buong sanlibutan na tulungan niyo po kaming makilala ng husto ang aming Panginoon Diyos sa aming buhay na siya po ang dahilan kung bakit po kami nandito. Gabayan niyo po kami o aming Panginoon Diyos at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.